Hello mga friends! Masayang araw. Interesante ang bago kong kwento. At sigurado ko na ngayon lamang ninyo ito maririnig. Tungkol ito sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kilalang kilala si Rizal sa buong daigdig. Maraming Pinoy ang nakakaalam ng istorya ng kanyang buhay. Subalit alam ba ninyo na ang pinag-ugatan ng kanyang kamatayan sa punglo ng mga sundalong Kastila at Pilipino na kaanib ng hukbo ng Espanya ay isa lamang pabo? Tama kayo, pabo. Ang malaki at makulay na ibon na katutubo sa North America. Hehe. Pamagitan natin ang kwentong ito na dahil sa isang pabo. Pagkatapos mandakip si Rizal habang naglalakbay patungong Espanya para gampanan ang kanyang voluntaryong paglilingkod sa hukbong Espanyol sa Cuba, ipinatapon ang bayani sa dapitan sa isla ng Mindanao noong taong 1872. Dito, ikinuwento ni Rizal kay Kapitan Carnicero na komandante ng distrito ng dapitan ang pinag-ugatan ng kanyang pagiging subversibo sa pamahalaang Kastila. Ayon kay Rizal, ang kanyang ama na si Don Francisco Mercado ay matalik na kaibigan ng administrador ng mga prailing Dominikano na nagmamay-ari ng lupang kanyang sinasaka sa Calamba. Si Don Francisco rin ay mahilig mag-alaga ng pabo at meron siyang poultry ng pabo sa likod ng kanilang tahanan. Madalas magkaroon ng mga panauhin ang administrador ng asyenda. At sa tuwing may panauhin ng administrador, nagpapasadya siya kay Don Francisco ng anumang kanyang kailangan. Minsan ay prutas at gulay na tanim ni Don Francisco sa bukirin. At ang madalas na kanyang pinahihingi ay pabo. Magliliw namang pinagkakaloob ni Don Francisco ang anumang hilingin ng administrador. Subalit minsan, napeste ang mga pabo ng Don. Kakaunti na lamang ang natira na kanya namang pinalalahian upang muling mapadami ang kanyang mga pabo. Sa panahong ito, nagpasugo muli ang administrador upang magpahingi ng pabo. Subalit madamdaming tinanggihan ito ni Don Francisco sapagkat sinabi niya na napeste ang kanyang mga pabo at ang konting natitira ay ginagamit niya na palahian upang muli itong dumami. Hindi ito naunawaan ng administrador at matindi niya itong ikinagalit at nagbanta ito na sa huli ay pagbabayaran ni Don Francisco ang kanyang karamutan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Don Francisco ng liham buhat sa administrador. Sinasabi nitong kailangang taasan ni Don Francisco ang buwis ng lupang kanyang sinasaka ng 30 bahagdan. Walang reklamong nagbayad si Don Francisco ng hinihinging halaga. Bagaman sa lahat ng nagsasakang umuupa sa lupa ng asyenda, ay siya lamang ang tinaasan ng buwis. Makalipas ang ilang buwan, muling nakatanggap ng liham ang ama ni Rizal buhat sa administrador na nagsasabing kailangan doblehin ni Don Francisco ang kanyang buwis sapagkat yumayaman siya at naglagay pa siya ng makinarya na panggawa ng asukal. Hindi na kayang bayaran nito ni Don Francisco kaya siya ay pinatawag na humarap sa hukuman at sa bandang huli, tinatasan si Don Francisco ng alkalde na lisanin ang kanyang tahanan at lupain dahil hindi niya kayang bayaran ang buwis nito. Pinalawak ni Rizal ang usaping ito ng pang-aapi sa kanyang ama at iba pang mga magsasaka sa lupa ng asyenda ng mga prailing Kastila sa kanyang mga propaganda. Iniharap din niya ito sa Cortes ng Espanya sa Madrid at naging paksa ng dalawa niyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inakusahan si Rizal ng pagiging isang subversibo at pilibustero
na naging dahilan upang siya ay hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan, na ngayon ay tinatawag na Luneta noong bukang liwayway ng ika-30 ng Disyembre taong 1876. Hehe, dahil sa isang pabo. Okay mga friends, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.